Ayun, perfect na perfect. Meron akong background ng mga aso dito sa likod. Okay, so Dok, ano po yung gamot sa naninilaw yung mata ng aso at yung sa katawan niya? Mula dito sa bansang Portugal, specifically dito sa Lisbon City. So mapapansin niyo, nandito ako sa city center mismo ng Lisbon, at yan yung monument ni Marques de Pombal. Marques de Pombal, siya yung Prime Minister. So binigyan siya ng ganyan kalaking pagkilala or monument kasi siya yung nag-rebuild, inayos niyang muli yung Lisbon City mula doon sa pagkawasak sa matinding earthquake noong 1755. So kaya meron siyang ganyang statue. Okay, so speaking of paninilaw, no? So bakit ba naninilaw ang balat ng aso? Okay, so ano po ba yung mga kadahilanan or causes nito? Ano ba yung gamot or meron bang home remedies sa ganitong problema? So yan ang pag-uusapan o dyan ko isisentro ang aking mga sasabihin. Okay, so bakit ba naninilaw ang balat ng iyong alaga? Well, yan po yung dahilan po actually niyan is because of pagkalat nitong tinatawag na bile pigments. So ano ba yung bile pigments, Dok, at bakit ba kumakalat yan? So para maintindihan natin kung paano kumalat yan, so maganda na maunawaan muna natin kung saan ba ito nagsimula, itong bile pigments na ito, at saan ba siya supposed to be patungo nang sa ganoon na hindi siya kakalat kung saan saan. Okay, so ang bile pigments po ay galing actually yan sa wow, ganda. Well, ang bile pigments po ay galing po actually yan sa red blood cell, no? So merong substance, merong composition yung red blood cells na nagiging bile pigments, no? So in a certain processes. So once na itong red blood cells na ito ay nasira for whatever reason, ay itong substance na ito ay i-release to, and again, as I said, as certain processes ay nagiging bile pigments siya. So once na nagiging bile pigments na, ay tinatransport or kung punta naman yan doon sa gallbladder o sa liver, no? So bali yung liver, yung gallbladder, yan yung pinaka storage nitong bile pigments na ito din. Mula dyan sa nadidistract ako. So mula dyan sa gallbladder ay ipapasa naman yan doon sa intestine for normal digestion at saka for absorption sa nutrients. So yan yung pinaka-purpose actually ng bile pigments. So yan yung reason din kung bakit pag susuka yung aso, mapapansin nyo dilaw yung kulay ng vomitus. So yan yung kulay ng bile pigments. Kung yan ay kakalat sa katawan, sa circulation, so ganyan din yung nangyayari, nagiging dilaw yung balat ng aso. So yan yung explanation kung bakit nagiging dilaw ang balat ng iyong alaga. Okay, so ano ba yung mga kadahilanan or causes, explanation kung bakit kumalat itong bile pigments? Okay, so number one reason ay itong tinatawag na overwhelming red blood cell destruction. So binanggit ko sa inyo kanina na ang bile pigments ay nagmula yan sa red blood cells. Ngayon, kung merong malubha na red blood cell destruction, overwhelming red blood cell destruction, ay expect natin na marami ding mga bile pigments ang na-form. Okay, so example sa mga sakit na sakit na nagdudulot ng overwhelming red blood cell destruction ay itong like leptospirosis, no? So kaya pag nakita yung mga doktor ng naninilaw na aso, kaagad iniisip ng doktor na leptospirosis. So isa sa mga top differential diagnosis ng mga doktor. So kasi ang ginagawa kasi ng Leptospira bacteria ay sinisira niya ng husto yung mga pulang dugo, red blood cell. So merong matinding hemolysis o pagkawasak ng red blood cell sa katawan, sa circulation.
So ang nangyayari pag maraming nasisira na red blood cell ay definitely marami ding bile pigments, no, at nagiging dilaw yung pasyente. But of course not only leptospirosis, so hindi lamang po leptospirosis kung bakit naninilaw ang aso. Marami pang sakit, no, katulad halimbawa kung merong tick-borne infection yung aso, no, so pwedeng magdulot ito ng paninilaw din, yung bakterya ng Ehrlichia, Anaplasma, so pwedeng magdulot ng severe hemolysis or overwhelming red blood cell destruction. Okay, so another disease like kung merong autoimmune disease, no, so instead of yung immune cells ang ina-attack yung mga bakterya, mga foreign invaders, so ang ginagawa nung immune cells ay ina-atake niya yung sariling red blood cells, so winawasak niya ng husto, so to the extent na magkaroon ng paninilaw yung patient. So another causes of overwhelming red blood cell destruction ay itong kung may problema sa spleen, no? Specifically spleen cancer, no? Kung may cancer sa spleen, ang pwedeng magiging complication yan or consequences is overwhelming red blood cell destruction. Okay, so another explanation kung bakit nagkakaroon ng pagkalat nitong bile pigments ay itong tinatawag na hepatobiliary disease or sakit sa atay or sakit sa gallbladder, no? So any disease na mag-cause nitong organ na ito ay isa sa mga simptomas ay paninilaw. Okay, so example sa mga sakit na sakit ng liver, like for example hepatitis, no? Kung merong hepatitis ang iyong alaga ay isa sa mga most likely manifestation is paninilaw, no? So sa tao ganun din, kung merong hepatitis yung isang tao ay naninilaw, so ganun din yan sa mga aso actually. Okay, so another hepatobiliary disease or liver disease is liver cancer, no? So medyo common din tong liver cancer na ito sa mga aso. So maraming mga aso na pagka tumatanda sila, nagkakaroon sila ng cancer sa atay. So isa sa mga simptomas is paninilaw. Another disease yung sakit sa gallbladder, no? So gallbladder diseases like for example merong inflammation, merong infection sa gallbladder or merong gallbladder stone. So pagka merong gallbladder stone, nagkakaroon ng obstruction yung gallbladder at siyempre pagka nagkaroon ng obstruction pwedeng sasabog o putok yung gallbladder at kakalat ngayon yung bile pigments. So ilan lang yan sa mga sakit na common na dahilan ng mga liver or gallbladder disease, no? So yan yung mga example ng mga sakit kung bakit naninilaw yung ating mga alaga. Okay, so ngayon ano po ba yung gamot nito, Dok? Paano ba ito gamutin? Meron bang home remedies na pwede namin i-apply sa aming alaga, Dok? Well, unfortunately, I'll be honest sa inyo, no? Wala pong katapat na home remedies itong problema na ito. Kung mapapansin niyo yung mga binabanggit kong sakit, liver cancer, autoimmune disease, leptospirosis, spleen cancer. Okay, so mga mabibigat na sakit ho ito na tapatan lang natin ng home remedies. Imposible po, no? So hindi po basta-basta ng mga sakit ito na gagaling sa mga ganong klaseng mga remedyo. So kung inyong alaga ngayon ay naninilaw yan, well, kung hindi nyo pa kaagad hindi nyo pa kaagad madala sa araw na ito, meron akong mga videos previously about vomiting first aid, kung nagsusukay ang inyong alaga, matamlay, dehydrated, no? So meron akong mga videos na ginawa before. So try nyo sundin yon. Pansamantala, no, kahit papano meron kayong may apply sa inyong alaga, but typically importante talaga na maipakonsulta nyo sa doktor, no, para masuring mabuti talaga kung ano ba yung dahilan ng paninilaw, kasi binanggit ko sa inyo na marami yung dahilan ng paninilaw na yan. So hopefully reversible yung paninilaw na inyong alaga at once na makabigyan ng tamang gamot ay sana gagaling. So napakahalaga na ipakonsulta nyo talaga sa doktor. Okay, so
I hope may napulot po muli kayong kaalaman sa video ko na ito. Salamat sa inyong oras at panahon.